Ako po si Lenny. Gusto ko lang din i-share ang aking karanasan bago ako umalis ng Pilipinas. Nakatira kami sa isang bayan ng La Union nang maranasan kong magmahal at ma-inlove ng sobra kay John. Mang Bianong, si John ay half Australian at ang nanay nito ay Filipina. Kasalukuyang nasa Pilipinas si John para mag-aral. Kumukuha kami pareho ng kursong nursing. Inantay ko munang makapagtapos kami ni John bago ako pumayag na makipag-date alang-ala na rin sa hirap ng aling magulang upang ako ay makapagtapos. Sumang-ayon ang panahon Mang Bianong, summa cum laude ako at si John naman ay magna cum laude, isa sang university sa Baguio. Dito unang pagkakataon na nagsama kami ni John at pinakilala ko na rin siya sa aking pamilya. Wala akong masabi kay John sa kabaitan niya Mang Bianong, lahat gagawin niya para sumaya ako. Fast forward ko ang pangyayari at dito ay pareho na kaming registered nurse sa Pilipinas, marami kaming plano sa buhay at isa na dito ang magkaroon ng magandang pamilya. Araw-araw akong inaantay ni John sa aking boarding house at minsan dito na rin nagpapahinga dahil sa sobrang pagod sa kanyang mga trainings. Hindi rin naman ako nagkulang sa pag-aalga dahil nauuna naman ang aking pinsan na si Agnes sa boarding house para maghanda ng pagkain. Pamilya na ang turing namin sa isa't isa, very close din siya sa mga pinsan ko na kahit wala ako sa bahay ay kusang nagpupunta ito at nagdadala ng pagkain. Ngunit nag-iba ang lahat manong. 8:00 ng gabi araw ng Biyernes umuwi ako galing sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko. Nag-message ako kay Ate Agnes pero walang reply ito at siguro hindi niya ito nabasa. Bukas ang pinto at diretso ako sa taas ngunit nang nasa pinto, palang ako ay parang may kakaibang kurot sa dibdib ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at dito halos himatayin ako sa aking mga nasaksihan. Nakapatong si John kay Ate Agnes at tila sanggol ito sa ginagawa niya sa dibdib ni Ate Agnes. Napatigil ako Mang Bianong, tumulo ang luha ko, bumaba ako dahan-dahan at umalis ng bahay. Iyak ako ng iyak sa isang bakanting lote, pagod na pagod ako. Eto pala ang nagyayari pag wala ako. Pinagsasaluhan pala namin ni pinsan ng aking boyfriend. Sobrang hapdi ng puso ko Mang Bianong, ngunit umasa ako na magbabago at pilit kung hindi sila pag-isipan ng masama. Ngunit marupok ang panahon, Mang Bianong, kahit sa gabi nararamdaman ko na lang na bumabangon si John at naririnig ko na lang ang bawat ulos at unggol nilang pareho. Samantalang ako nagngit-ngit-ngit ng galit at naiyak na lang. Nagplano si John upang kami ay ikasal, umuwi ang pamilya niya mula Australia upang dumalo sa aming kasal. Ngunit sa puso ko manong may nagbago. Nandidiri ako kay John at sa aking pinsan. Sa araw ng kasal excited at nag-aantay ang lahat sa aking pagdating.